Pa letter L, itutusok nyo po, ikakabit nyo po dyan. Ayan. Ayan. Make sure lang po mahigpit po yung pagkakabit nyo para hindi po siya maingay. Ayan. So dalawa po yan. Dito. Ayan. Tapos meron siyang clamping dito. Clamp. So ganyan po yung magiging forma niyan sa likod. Ayan. Ang ano po, step po. Ito po, kadalasan po ay pinuputol namin, ay nilalagari. Makita nyo po. Wait lang. Ayan. So, gawin nyo pong ganito, pa letter V. Lagariin nyo po, yan. So, para po magkakagat siya doon sa tubo. Pwedeng hindi rin naman, pero mas maganda po kung nakaganto. Yan pa yung setup nya. May butas po yan sa taas, yung isa po wala. Yung may butas po, yan po yung sa taas, dito po. Nakataas yan. So, ganito po magiging setup niyan. Pakita ko po sa inyo ha. Po. Papasok po dyan. Ulit nga, ipakitaas nga. Ayan, may tubo po dito. Tapos ipapasok nyo lang po. Ayan, pasok na yan. Ayan, nakaganyan. Ayan. So yan, may butas. So una, ipasok nyo muna yung tornilyong mahaba-haba. Ayan. So, kasama naman po yan kapag po ipapaship natin yung tornilyong mahaba. Sunod po, ayan po. Tusok po ulit yung kabilang part. So, isasakto nyo lang po yung butas para maipasok yung tornilyo. Step, ayan. Yung medyo mahaba-habang letter L, dito po ilalagay yan sa taas naman. So, may mga butas po yan. Sakto nyo lang po. Tapos, tornilyo na po. Pili po kayo mas yung sukat na tornilyo para sa kanila. May mga nakasama naman po ang tornilyo dyan. So, dito po sa taas, ang tornilyo po natin ay yung mahaba-haba. So, nut and bolt lang po yan. So, higpitan nyo na lang po para hindi siya mag-ingit-ingit. O kaya kung maingit pa din, gamit po kayo ng WD-40. Yan, oh. Buo na yung skeleton niya. So mamaya, pakita ko naman po sa inyo kung paano ikabit yung salamin at saka yung wiper at saka po yung bubong. So yung skeleton po, ganyan po yung mangyayari. So pagkaya na po, baka kaya nyo na po yan. Thank you po. Puan ang ikakabit natin. So madali lang po yan, may mga butas naman po. Susundan nyo lang po. Apat na bolt lang po yung malalaki yung ulo. Ayan. Ganyan. So, kasama din po yan sa ipapadala natin. Yung mga tornilyo. Kompleto naman po. Ayan. May power tools kayong gaya nito. Pwede nyo pong gamitin. Kung wala, pwede rin namang mano-mano. So, ito po yung dalawa. Itong isa ay papuntang Masbate. Yung isa naman ay papuntang Romblon ulit. Ayan. Meron pong gantong tubo na meron siyang lawit dito sa gilid. So, dito naman yan sa gitna. Pangkapit lang doon sa bubong. Para hindi lumundo. Ayan. So, ganun din. Tutornilyo nyo lang yan.
kahit yugyug nyo yan, matibay yan. Oh, pag nilambitinan, ayan, pwede din yan. Tapos, in time, syempre, luluwag yung mga tornilyo. So, hihigpitan nyo ulit yan. So, yan, ginagamit nyo araw-araw. So, maririnig nyo, may mga umiingit-ingit. So, higpitan nyo din yung mga tornilyo na yan. So, lahat naman ng tornilyo, lumuluwag kapag ginagamit. Makikita nyo, nandito naman yung connection natin ng wiper. So, ipoporma lang natin. Mamaya natin kakabit yan. Ating wiper. So, ayan. Pag pinadala namin sa inyo, may mga ganyan yan, may mga washer. Spacer. Tatanggalin nyo po yan. Tanggalin mo yung spacer. Oh, hindi aabot yan dyan. So, tanggalin na lang natin yung spacer, ha? Ayan. Pag tinanggal yung spacer, ganito po ang gagawin. Anong mga tornilyong kailangan natin, Mel? Yabe 19 saka 10. Ayan. So, yan. Yan yung kailangan nyo para may kabit to, ha? So, papadala na din namin yan. Kung pagkabit, yan. Papasok lang po sa buta, sa gitna. So, yung malaking tornilyo. Ayan. Ba ito dyan? Tornilyo ba yun? Washer. Tawag dito. Nut pala. Ayan. Tapos yung isa, yung kulay itim na tornilyo. Ayan. So nakatagilid siya, ha. Ayan. Ayan po, man yan, nakatagilid. Ayan. Sa taas yung pindutan. Ha? Oo. Okay na yan. Ayan. So nakakabit na natin ang ganyan yung forma niya. Bolt. Bolt. Tapos sa gitna. Tapos ikabit niyo po yung yung condom niya dyan sa gitna. Itong nakalawit na na wiring sa inyong wiper, lagyan niyo na lang ng zip tie yan. Or tali. Ayun ang bahala. Baka malinis lang siyang tingnan. Ayan. Velcro na sticker. So, dyan po siya didikit yung inyong trapal mamaya. So, yung mga trapal dito po yung nakadikit dyan. Itong sa taas. Ayan. Tapos dito sa likod. Ayan. Para malinis. Sa likod na itinaan. Tapos dito din, lalagyan nyo din yan. Kakapitan nyo lang ng sticker yan, Velcro sticker. Diyan po didikit yung inyong trapal. So, para hindi po hanginin. Sa salamin naman po, bago ikabit nyo muna tong mga rubber sa gilid. Ayan. So, hindi siya papasukin ng tubig pag maulan. Ayan, dahil sa rubber. Ayan, ikot nyo lang yan. Naka-square naman na yan eh. Ayan. So, kakabit po muna na to. Yan, yung malaki. Tapos ito, may rubber na spacer. Tapos ganyan lang po lahat. So, yung tornilyo na may ulo, tapos rubber spacer sa loob. Para hindi po magasgas yung salamin. Yan. So kapag kayo kakabit po, wag pong mag-isa, ha. Ipatulong po kayo na may maghahawak din sa ilalim para hindi bumagsak. Kasi mababasag din po yan kapag ka po mali yung kapag po nabitawan nyo, ha. So wag din po may sobrang higpit at mababasag din po. Saktong higpit lang po. Huwag nyo siyang gagamitan ng ng electric na panghigpit. Mano-mano lang yan. Gamit po kayo ng tools, wag lang yung electrical tools. Yung mga drill.
So ito po, after nung rubber na spacer, lagyan nyo din po ng isa pang spacer dito. Ayan. So sa labas po yung may ulo, tapos rubber spacer, tapos dito na po yung hati niya. So sa loob naman po yung ito po ang isang spacer pa, tapos tornilyo na. So, mano-manong tools lang po yung gamit nyo. Ayan. Anong size ng tools mo? 13, open range. Open range na 13. 13. Wiper po, kakabit natin. Tatansyahin nyo po kung ano po yung eksaktong ikot nya. So mamaya papakita ko po sa inyo. Pwede po kasi yan lumagpas. So adjust nyo lang po. Ayan, yung tornilyo, tatanggalin. Tapos, yan. Balik yung tornilyo. Ayan, check natin kung sakto yung ikot niya. Ayan. So, sakto naman. So, ganyan po dapat. Ayan. Hindi siya lumalabas, sakto lang siya. Okay. Ayan po, nakabitan natin yung ating salamin at wiper, pati yung mga skeleton niya. So, pupunta naman tayo sa bubong at ang kanyang trapal. So, yung trapal pala, kayo na magkakabit nun. So, ayan. Pagka shipping, kayo na magkakabit nun. Pero pag deliver naman, pwede namin kabit yan. Puy, butas-butasan yung bubong, iporman nyo po muna na diretso siya. So, iba kasi nakapaling. So, dapat diretsong-diretso siya. Sipatin niya po yan. Okay. Ayan, nakadiretso na siya. Ayan. So, ngayon, ito pong mga bakal dito ay may mga butas. So, ayan po yung guide nyo para maibutas po yung inyong bubong. So, pag nabutasan na po, kabit nyo na po yung tornilyo nyo. Ayan. Ito pong ikinakabit po pala natin sa bubong ay may washer, isang washer, tsaka isang goma. So, para iwas din po sa pagtulo ng ulan, ayan, ganyan po siya. Okay.